Isang mapagpalang araw po, umana sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang Diyos na ba? Amen. So, mahatong pagkakataon na ako po ay nakatayo sa pribileyo at salamat sa Diyos na ginamit po tayo para magpahayag po ng kanyang salita. At kanina, nung malit yung kurento ni Fransani, napahiya ko dun eh. Kala ko kasi pera yung bibigay, yun pala goma. Amen. So, mabuti po ang Diyos. Kamusta po ang lahat? Amen. So, napakabuti po ng Diyos. Kung ang Diyos po ay hindi mabuti, wala po tayo dito ngayon. Amen. Bagamat marami pong kulang sa upuan, hindi natin alam kung ano yung pinagkakaabala nila sa kanilang buhay. Pero tanging ang Diyos lang may alam. Amen. So, kung wala ba sila ngayon rito, amen, huwag po natin silang musgahan na ba't wala na kayo sila sa church every Sunday. Amen. Kailangan po natin silang ipanalangin sa Diyos. Ilapit po natin sa Diyos. Huwag po natin silang i-condemn na ba't wala sila dito sa ngayong Sunday. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na buhay na sa kabila po na nangyari sa akin yung Tuesday. Ayan po, okay na yung kamay ko, nagalaw-galaw ko na isang araw na para akong paralyzed. Amen. Dahil sa disgrasya sa motor. At salamat sa Diyos sa kabutihan po niya. Hindi po niya hinayaan na ako po yung hospital. Hindi po niya hinayaan na may mabalian. Hindi po niya hinayaan na mamatay. Amen. Dahil meron pong purpose ng Panginoon. Dahil gagamitin pa po tayo ng Panginoon sa kanyang obasan. Amen. Palagpakan po natin po dyan. At nagako po tayo sa ating topic. Makipagbukas po kayo sa akin. Sa aklat po ng Lucas, chapter 18, verse 1 hanggang 8. Ang sabi po, isinalaysay na Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Verse 2, sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at wala ang iginagalang na tao. Verse 3, sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Verse 4, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit, nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ko sa kapupunta niya rito. Verse 6. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait-kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit, ito yung tanong, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kayo siyang mga taong may pananampalataya. Amen. Palakpakan pa natin ang salita ng Diyos. Ang title po ng ating topic is about persistence in prayer. Persistence in prayer. Ano po ba ibig sabihin ng persistence? According to dictionary, persistence is continuing to do something even though it is difficult. Continuing, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung paggawa ng isang bagay na kahit ito po ay mahirap. Amen. Another meaning is perseverance. Buong tiyaga. Buong tiyaga mong ginagawa yung isang bagay. Amen. Wala kang pakialam na kahit ito po ay mahirap. Amen. Hindi ka tumitingin doon sa pangyayari na pangit. Amen. Basta ginagawa mo yung pagtsatsaga mo kasi may gusto kang nais na makamit. Amen.
Another is determination. Determinado ka. Persistence. Determinado ka. Ba't ka determinado? Kasi may matibay kang hangad. May hinahangad ka na nais mong makuha. That's why tayo po ay determinado. Amen? Another is endurance. Andun po yung pagtitiis. Amen? Ayun po yung mga kahulugan ng persistence. So, kung babalikan po natin ang verse natin kung binasa, yung about sa parable, meron po itong contrast. Amen? Meron pong comparison. Amen? Na dapat natin paunawahan sa ating mga buhay, yung Diyos at ang ating sarili. Amen? Kasi sa unang verse, sinabi ni Jesus Christ sa mga alagad na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Lagi. Always pray and don't lose hope. Amen? Hindi po sinabi ni Jesus na isang beses ka lang manalangin, minsan ka lang manalangin. Lagi. Bakit niya po kayo sinasabi yun? Amen? Bakit niya po sinabi sa mga alagad ang word na yun? Kasi alam po niya na darating po yung panahon na siya po ay aalis. Iiwanan po niya yung mga alagad. At sa pag-alis po niya, amen, siyempre, alagad na lang po yung matitira at tanging sila na lang ang gagawa ng pinapagawa ng Diyos. Kapag sila po ay iniwan dito sa mundo at umalis na si Jesus Christ, iba't iba pong kapighatian ang kanilang dadanasin. Iba't ibang pag-uusig ang kanilang dadanasin. Amen. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon, pray always and don't lose hope. Amen. Kasi nangako ang Diyos eh. Iiwan ko kayo pansamantala, pero babalik ako. Amen. So sa pag-ihintay natin sa Panginoon, na sa kanyang pagbabalik, amen, napakatagal. Diba, yung iba nagsawa na, nakantay sa Panginoon. Amen. Yung iba, nawalan na ng pag-asa na makita ba ang Diyos. Yung iba, nawalan na ng pag-asa manalangin. Dahil, bakit hanggang ngayon nararanasan ko ang ganitong hirap na buhay? Bakit ganitong ganyan? Di pa rin naayos yung problema namin mag-asawa. Amen. Yung problema sa trabaho, yung problema sa negosyo. Bakit hanggang ngayon? Amen. Kung talagang pang may totoo ang Diyos. Amen. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay? Daming question. At daming question po sa ating buhay na mga kapag may nangyayaring pangit. Amen. Kaya nga po doon po napasok yung sabi ni Jesus na manalangin lagi. Amen. Ano po sabi sa 1 Thessalonica 5:17? Pray without ceasing. Walang tigil na pananalangin. Amen. Kaya nga po meron po tayong fasting, meron po tayong prayer fasting, meron po tayong corporate prayer. Bakit po? Kasi kung walang tigil ang pananalangin natin, then alam natin na sa pananalangin natin ay meron po tayong inaasahan sa Diyos. Amen. Amen. Sa pananalangin po natin ay nagkakaroon po tayo ng pag-asa na ang bagay po na yun, amen, ay makakamtan natin hindi man ngayon. Amen. Wala naman pong sinabi sa pangako ng Diyos na kapag nag-pray ka, yung pinag-pray mo ay hindi niya tutugunin. Amen. Lahat ng pinapanalangin natin sa Diyos ay Kanya po tinutugon according sa Kanyang will. Amen. Amen. Kung nag-pray tayo na hindi naman po will niya na mangyari sa buhay po natin, ipaka meron po siyang the best. Amen. Na ibibigay para sa iyo. Amen. Minsan kasi nanalangin po tayo na Lord, gusto ko ng magandang asawa. Lord, gusto ko poging asawa. Pero binigay ng Lord sa'yo ay hindi ganun kapugian, hindi ganun kaganda, pero responsable naman. Amen. Eh, pumalakpak ako yung mga asawa na responsable. Amen. Hindi na po natin nakakarin yun. So, ayun po, no? Hindi na po natin i-question kung ano yung nag-pray tayo tapos gano'n yung binigay ng Lord. Huwag na po tayo mag-question. Kasi nga po, lahat ng binibigay ng Diyos sa'yo ay perfect. Amen? Perfect po ang binibigay ng Lord sa atin. Amen? Ang problema nga lang, yung tao, nananalangin lang kapag nakaranas ko ng mga kahirapan sa buhay. Ang tanong, ilang beses po ba tayo nananalangin sa isang araw?
Jesus my life. Mga kapatid, ilang beses po tayo nananalangin sa isang araw? Isang beses ba? Dalawang beses? Tatlong beses? O wala? Amen? Ako, aminado ako, dalawang beses po ako manalangin. Umaga, sa gabi. Kasi kung hindi pa ako nanalangin, kung nung na-accidente ako sa motor, hindi na po yung sasabihin ko na gano'n, mild lang. Pero kung hindi ako nanalangin, alam ko, mas masaklap yung mangyari sa akin. Amen? Doon po nakita ko, ang paggabay, ang kabutihan po ng Diyos. Amen. Amen? Kaya napakalaga po yung prayer. Amen? Sa verse 1 pa lang po tayo. Ano po bang ibig sabihin ng prayer? Ang prayer, ito ay isang karanasan sa Diyos. Dito siya ay ating nakakausap. Si Jesus, hindi natin nakikita ngayon, unlike before, nakasama sila ng mga alagad. Amen? Nakakausap nila personal. Pero sa atin ngayon, amen, ang tanging way lang para makausap natin ang Diyos ay sa pamamagitan po ng panalangin. Siya po yung Ama natin. Ama na nasa langit. Amen. Kanino po ba tayo makausap? Kung yung mga anak na hindi nakausap yung magulang, dahil sila yung magulang, tayo din po ay may magulang, at ang ating magulang ay amang nasa langit. Amen. Amen. Kaya kailangan po natin siyang kausapin. Alam po ba yung prayer? Ito po ay pagsusumamo sa Panginoon. Amen. Ito po yung pagtawag sa Panginoon. Ang tinatawag po natin is yung Diyos na buhay, hindi po yung patay. Amen. Kaya kapag nag-pray po tayo, huwag po tayo mumarap sa mga nakikita po natin dahil ang Diyos po ay Espiritu. Amen. Huwag po tayong agulol ka ng iyak doon na niluluran lang po naman natin is bato. Amen. Ganun ako dati eh. Nung hindi pa ako born again. Sa Quiapo kasi ako dati nakatira. Every Sunday, di ba, sa altar nila, doon yung Black Nazareth. E di ako, nakipila din ako. Bumili ako ng sampagita. Tapos, pagdating ko doon, sasabit ko. Tapos, nahawag ako sa paa. Tapos, pagbaba ko doon, marami pa doon. Gaganon din ako sa salamin. Siyempre, din ako. Parang pag-isipin mo yung pangyayari before, matatawa ka na lang. Kasi, nung nalaman mo yung katotohanan, amen, parang tinatawanan mo na lang yung mga nangyari before. Kasi, pero hindi natin sila pwedeng i-judge. Kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Kasi usually mga Kristiyano nakikita ko na ginajudge po nila yung mga unbeliever. Amen. Huwag natin gagawin po yun. Amen. Kasalanan po yun. Mahalang ng Diyos, panalangin na lang natin po sila. Amen? Ano po ba yung prayer? Ito ay pagtaas sa puso ng Panginoon. Tataas natin ang ating puso. Kaya yung prayer, hindi lang po basta-basta pray na lang na, ay Lord, thank you. Thank you for the rain. Thank you for the sunshine. Natawa ko dun eh. Nung nakita ko yun sa Facebook, nag-pray siya sa school. Yung prayer niya, thank you for the rain, thank you for the sunshine. Kanta po yun eh. Hindi po yun galing sa puso. Amen. Kung tayo po yung nag-pray, dapat galing po sa puso. Amen. Amen. Inakausap po natin ang Diyos. Puso sa puso. Naramdaman niyo naman po yun kung paano mag-pray na galing sa puso, di ba? Tayo po ay umiiyak. Amen. Naramdaman natin na yung luha natin pumapatak na lang. Amen? Galing sa puso po yun. Kahit pagsasalita galing sa puso, nararamdaman po natin. Amen po? Prayer is yung pagbuhos ng damdamin sa Panginoon. At ang prayer ay sa paghahanap ng mukha ng Panginoon. Mahanap po ba natin yung mukha ng Panginoon? Amen. Mahanap natin. Amen. So, may mga dahilan kasi kung bakit ang tao hindi na nananalangin. Amen. Una, kapag meron ka kabalisan sa buhay, amen, sobrang busy sa trabaho, amen, busy sa negosyo, amen, nadala na ng alalahanin, nakalimutan ng manalangin. Amen. Tulad mo sa nangyari minsan sa pamilya natin, kapag mayroong mga sakit karamdaman, nangyari sa kanila,
nakakalimutan po nila unang manalangin. Mas una po nilang ginagawa is lumapit kung kanino. Ganon din po tayo nun, di ba? Amen? Sino po yung ating inuunan? Mas maganda po unahin natin ang Diyos. Amen. Amen? Dahil sa bawat panalangin natin sa Kanya, kapag inuuna natin siya, ang Diyos po ang gagalaw sa buhay po natin. Siya po yung magtuturo ng taong dapat mong lapitan. Hindi po tayo mabibigo kapag ang Diyos po ang mag-guide sa iyo kung sino yung taong nalapitan po natin. Amen? Hindi po sila nakakapagpanalangin dahil hindi po tinutugon ng Diyos sa kanilang panalangin. Ay, ayaw ko na mag-pray. Pray ako ng pray, ba't hanggang ngayon wala pang sagot ang Diyos? Ayaw ko na, asawa na ulit-ulit na yung prayer ko. Amen, ba't hanggang ngayon? Wala pa rin. Yung inihiling ko sa Kanya, ba't ngayon na wala pa rin? Amen. Yun po isa sa mga ililan, yung mga tao ay hindi na po nakapag-pray. Amen. Pero sa atin pong nabasa sa Bible, amen, meron po doon dalawang karakter. Amen. Isa po yung masamang hukom at yung biyuda. Yung hukom, siya po ay walang takot sa Diyos. Walang takot sa Diyos, ibig sabihin, siya po ay maaaring mamamatay tao, maaaring siya po ay nangungurakot, hindi po siya patas, lumaban. Amen? At walang ginagalang na tao. Siguro kahit sinong presidente, amen, kung sinong mataas na tao, makasalamuhan niya, ay hindi po, wala po sa kanyang sarili na galangin po yun. Siya po ay napakasamang hukom. At meron din pong biyuda. So, sa lugar na yun, sa panahon noon, ang biyuda po ang pinakamahirap sa lipunan. Alam naman natin kung ano po yung biyuda, di ba? Walang asawa. Mag-isang tinataguyod ang kanyang pamilya. Kasi walang partner. Ano pong aasahan niya kundi siya? Napakahirap. At nabasa po natin doon na hindi po siya pinagbigyan ng mahabang panahon. Hindi po binigay sa kanya ang katarungan ng isang hukom ng mahabang panahon. Dahil, bakit po kaya? Dahil wala siyang pera, maaari. Hindi siya pinapansin kasi ano bang may tutulong ibibigay niya sa akin? Kasi wala naman niyang pera. Amen. Pero itong biyuda, kahit biyuda po yung in-example ni Jesus dito, kasi po nakitaan po ng Diyos yung biyuda ng isang pananampalataya. Amen. Nasa kabila po ng mahabang panahon, nasa kabila po ng pagtatanggi sa kanya ng hukom, siya po ay patuloy na lumalapit, patuloy na nangungulit, amen, na humihingi ng katarungan. Siguro yung ginagawa ng biyuda na yun, siguro naglulupasay na yun pag nakita yung hukom, amen. Paulit-ulit pabalik-balik sa bahay na sino naman siguro kapag paulit-ulit, nainis po tayo, amen. Kapag nangungulit, nainis po tayo. Amen? At ang iba naman, kapag hindi makamtan yung katarungan, ay nawawala na po ng pag-asa. Amen? Hindi na po magpapatuloy. Amen? Pero pinakita po dito sa parable, na biyuda po ay tuloy-tuloy yung kanyang pagpunta sa hukom para po makamtan ang katarungan. At ano po yung sabi doon ng hukom sa verse 5? Ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Ibig sabihin, sa mahabang panahon na pagpunta sa kanya ng biyuda, hindi pa siya nainis. Kasi baka mainis pa daw eh. Anyway, so mahaba yung pasensya din ng hukom, no? Na mahabang panahon na kapag pinakasimahan niya yung yung biyuda na yun. Amen. At sabi po ng Panginoon, at nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Bakit po natin papakinggan yung masamang hukom? Makukumpara po ba natin na hukom ay katulad po ng Diyos? Makukumpara po ba natin siya? Hindi. Ang layo po. Ang layo po ng karakter ng Diyos sa karakter ng masamang hukom.
Amen. Kasi sinabi niya po dito, ipagkakaya ng Diyos at katarungan sa kanyang mga hinirang na dumalay sa kanyang araw at gabi. Ibig sabihin po, ang Diyos po ay hindi po nagpapatagal para ibigay ang katarungan na hinangad ng bawat isa. Amen. Kung ang bubong po ay pinapaabot po niya ng mahabang panahon. Amen. Pero ang Diyos, kailan hindi po niya pinapatagal yung pinapanalangin. Amen. Amen. Huwag po natin siyang ikumpara sa isang bubong. Pinapakita lang po doon. In example lang po ni Jesus yun, na maging example ito para tayo po ay magkaroon ng persistence sa prayer. Amen. Na kahit gaano katagal yung pinanalangin mo sa pamilya mo, Lord, pinanalangin ko sila pa hanggang ngayon wala pa rin sila dito sa church. Bakit hanggang ngayon, Panginoon, yung asawa ko nag-iinom, yung anak ko, nagsusugad yung anak ko, ng babae, ng lalaki. Amen. Continue prayer. Continue praying. Huwag tayong sumuko. Amen. Dahil walang anak ng Diyos na sumusuko. Amen. Ang sumusuko sa buhay ay talunan. At ang dapat talunan ay laging si Satanas. Amen. Amen. Tayo ay laging tagumpay sa buhay. Amen. Dahil tayo po ay anak po ng Diyos. Amen. Kailangan po natin ng Diyos sa buhay. Kailangan po natin, kailangan po natin malaman kung ano po talaga ang katungkulan ng Diyos at katungkulan po natin sa ating buhay. Amen. Sino po ba ang Diyos? Amen. Nagigil po ba ang Diyos sa atin? Amen. Nagpapahalaga po ba ang Diyos sa bawat isa? Amen. Basahin po natin sa sa Isaiah 49, 14-16 ang sabi, ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwan? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Never ang Lord nakalimot sa bawat isa. Amen. Salamat sa Diyos. Ang Kristiyano na po ang nakakalimot sa Diyos. Amen. Dumating na po ba sa buhay natin na nakakalimutan po natin ang Diyos? Sa plano po natin, nakakalimutan natin siyang kausapin muna. Amen. Ipagsapunin muna sa Kanya. Amen. Dapat every plan na gagawin po natin, dapat natin isubmit sa Lord para po siya po ang magsasabi ko ano po yung gagawin po natin. Kasi, the more na isasabit natin sa Lord yung plano natin, hindi po tayo mahayaan ng Diyos na mapapahamak. Gaya po ni David, di ba? Siya po ay submissive sa Lord. Lagi po siya sasabi, Panginoon, ano yung gagawin namin? Panginoon, aatakin ba namin ito? Panginoon, sasalakayin ba namin ito? Amen. Lagi silang nagtatanong sa Panginoon. Kaya nga po si David, lagi po nagtatagumpay sa labanan. Sa buhay po natin, kung gusto po natin magtagumpay sa labanan, lagi po tayo magsabit sa Panginoon. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Lord. At ang sabi niyo sa 1 Peter, chapter 5, verse 6 to 7. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayong pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Nagmamalasakit po ang Diyos. Marami tayong alalahanin sa buhay na ito. Napakarami, sobrang bigat. Lahat tayo nakakaranas, amen po? Amen. Sobrang bigat. Dumating sa point na tayo po ay susuko na. Amen. Dumating sa point na yung pananampalataya natin ay siniset aside na. Amen. Narinig niyo po yung revelation kagabi ni Ate Arlene na yung pananampalataya po niya ay nawala na po sa kanya. Amen. Yung aalis na siya sa Panginoon. Pero salamat pa rin sa Lord. Ang Diyos po ay nagmamalasakit. Amen. Alam mo kung walang malasakit ang Diyos, hahayaan tayo mawala. Kung ang Diyos ay walang malasakit,
hayaan tayo mamatay sa kasalanan. Amen? Kung wala po siyang malasakit, hindi po niya ipapadala dito si Jesus Christ para iligtas tayong lahat. Amen? Kung atin pong iisipin yung ginawa po niya sa krus. Amen? Napakasakit po yun. At hindi po natin kakayanin po yun. Kung atin pong babalikan po yun yung ginawa po niya. Amen? Yung malasakit niya na grabe yung pagmamahal niya sa atin. Alam niyo po, wala na po sa buhay po natin yung gagawa po tayo ng kasalanan. Wala na po sa buhay po natin na aatras sa Panginoon. Wala na po sa buhay natin na tayo po ay magiging balisa pa sa buhay. Amen? Then meron po siyang pinapangako eh. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. So ano ba? Kulang. Sinabi niya na po lahat. Amen? Pero bakit yung mga tao hindi po nararanasan ang malasakit na ginagawa po ng Diyos? Marami tayong nakikita sa labas. Grabe, karumaguman, kami mani-mani. Kasuklan-suklan yung mga ginagawa po nila. Amen? Sakit po yun sa puso po ng Diyos. Na nakikita po ng Diyos yung ginagawa nila. Masakit po. Tayo nga, magulang. Nakikita po natin ang kasama na ginagawa ng mga anak. Di ba umiyak po tayo? Lalo-lalo ng Diyos. Kasi ginawa niya ang lahat para lang mapawalang sana, pero bakit bumabalik tayo sa kasalanan natin? Amen? Ang sakit po para sa part niya. Pero, pinapakita po ng Diyos ang pag-ibig niya. Binibigyan po niya ng chance sa bawat isa para po makapagsisi. Amen? Kaya nga po, sa oras na ito, this is a chance. Chance na binigay po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi lahat tayo, we're not perfect. Amen? Hindi tayo perfecto sa mundong ito. Nagkakamali tayo, naiinis tayo, nagagalit tayo. Kasi nasa katawang lupa po tayo eh. May nararamdaman po tayo. Amen? Pero the more na ginagawa po natin yun, yung mga bagay na hindi maganda sa paningin ng Diyos, nasasaktan po at nasasaktan po siya. Kaya pag mahal po natin sa buhay, kaya na sinabi ni Brad Michael kanina, na pag mahal daw isang tao, ay hindi ka gagawa ng isang bagay na ikakagalit niya. Amen? Iisipin mo, kapag ginawa ko ito, ano bang mangyayari sa akin? Amen? Pwedeng mawasak yung pamilya, pwedeng maghiwalay. Amen? Pwedeng merong magpakamatay. Amen? Kaya nga po kapag mahal natin ng isang tao, huwag natin silang sasaktan. Amen. Amen? Mamahalin natin sila dahil sila po ay pinapamahal sa atin ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen? Nakikita po natin, karamihan ngayon, no? Na talagang talamak na yung mga kasalanan ng pangangalunya, yung pakikiapid, kasal na, naghanap pa ng iba. Amen? Hindi na kontento sa asawa. Amen po. Ano ba yung hinahanap nila sa iba? Yung pareho lang namang meron. Di ba? Patay na bukas pag-asawa. Amen. Usually naman nakikita ko yun eh, problema sa church. Kaya nga, pastor, mag-asawa ng congregation eh. Amen. Nawala sila ng pag-asa sa Diyos. Nakita lang nilang mayaman yun, papera, may nagmamalasakit sa kanila, binibigay yung pangangailangan nila, aba, napunta na sa congregation, inasawa na. Amen. Nawalan ng pag-asa sa Diyos. Amen. Kasi kung siya po ay may pag-asa sa Diyos, siya po ay patuloy na mananalangin na kahit anong mangyayari sa buhay niya na pangit, ay inaasa po niya sa Diyos na meron pong gagawin ng Diyos. Amen. Tulad po sa atin ngayon. Amen. Umaasa po tayo na sa pagdating ng Panginoon, tayo po ay makakasama niya. Na sa pagbabalik po niya, tayo po ay makakasama niya. Amen. Na madadala sa langit.
Kaya nga po tayo narinig ng patuloy na nananalangin, nananampalataya sa Panginoon. Limited po yung pag-asa po natin. Wala na ibang pag-asa si Jesus lang talaga. Amen. Hindi po pag-asa natin yung pera, yung kayamanan natin. Hindi po yun yung pag-asa sa pagbabagong buhay po natin. Ini-enjoy lang po natin yan dito sa mundo. At gusto lang naman ng Diyos yun, i-enjoy mo lang dito, pero huwag mong ituon yung ating buhay, ituon sa pagka-enjoy sa mga material na mahal. Amen. Ituon po natin ang ating buhay sa pag-enjoy na tayo po ay papunta po ng langit. Amen. Amen. Kasi marami po na nakatuwa na lang yung puso't isip nila sa mga bagay dito sa mundo. Amen. Pagpapayaman. Amen. Tapos yung iba, as in, nakalimutan ng Diyos. Nakalimutan nilang isama ang Diyos sa mga pangarap nila. At kapag hindi po natin sinasama ang Diyos, hindi po tayo magtatagumpay. Walang katagumpayan na mangyayari sa buhay natin kapag hindi po natin kasama ang Panginoon. Amen? Yan po sa isang aspeto ng ating Panginoon na siya po ay nagkikir sa atin. Nagmamalasakit sa atin. Minsan sa ating sarili, umiiyak po tayo. Ba't ganito, solo ako? Walang nagmamahal sa akin. Diba? Pero nakalimutan pa natin mayroong Diyos. Tanging siya lang ang nagmamalasakit sa iyo at tanging siya lang yung nakakaintindi ng nararamdaman mo. Amen. Walang ibang nakakaintindi, asawa mo, kapatid mo, hindi ka nila maintindihan. Kahit ano sabi mo sa kanila, hindi ka nila maintindihan. Dahil nga po, Diyos lang nakakabasa ng laman ng puso natin. Amen. Amen. Kaya wala tayong ibang aasahan sa buhay natin, kundi ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Amen. So number 2, God never delays answers prayer. God never delays. Narinig niyo po kanina yung panalangin, yung testimony po ni Mami Lulit. Diba? Pinugot po siya ng Diyos na pinalangin po yung kasagutan na gumaling ang kanyang mga apo anak. Amen. At yun po yung sinasabi na never po nag-delay ng answer ang Diyos. Hindi po. Kasi minsan yung prayer po natin, agad-agad po yung tinutugon ng Diyos kapag kinakailangan. Urgent prayer. Halimbawa, mamamatay na yung isang tao tapos pinag-pray mo. Amen. Meron pong nangyari po doon na pinapagaling agad ng Diyos. Amen. At Diyos po ay tumutugon. Huwag po kayo maniwala na hindi po siya tumutugon. Hindi po siya tumutugon sa mga taong may kasalanan. Doon po tayo mag-question. Kapag tayo may nasa kasalanan, huwag po kayong mag-expect na tutugunin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Amen. Kaya nga kung mabuhay tayo ng banal, buhay at karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Para lahat ng ating hihiningin sa Kanya, amen, ay ibibigay po niya. Ano pong halimbawa po doon na God never delays answers sa unang hari, chapter 3, verse 13, sa buhay po ni Haring Solomon. Na siya po ay nanalangin sa Panginoon na huwigi lang po siya ng karunungan. Amen. Diba agad po binigay ng Diyos? At hindi lang po karunungan na binigay sa Kanya, kundi kayamanan. Alam niyo po, higit sa pinapanalangin natin ay higit po ang ibibigay ng Diyos. Amen. Kung nananalangin ka lang ng in-expect mo ay isa yung ibabalik sa'yo, ang ibabalik mo ng sa'yo triply, 10 times pa. Amen. Kaya ganyan po ang kapangyarihan po ng prayer. Amen. Isa kasi sa ating mga sarili talagang nakakalimot tayo sa Panginoon na manalangin. Isa lang naman ang dahilan problema sa buhay. Yan yung una-una. Lalo na kapag merong mag-girlfriend, mag-jowa na nag-away, expect ko kayo din yung mga pag-pray. Bakit? Kasi puro-puro po yan, nagalit lang po yan, nakisama ng loob kayo ng mga puso. Amen. Kaya po dito sa last verse, di ba? Sinasabi niya, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanilang katarungan, ngunit
Sa pagbabalik ng anak ng tao, may darating pa kayo siyang mga taong may pananampalataya. Ibig sabihin, darating po yung panahon na ang ibang tao ay mawawalan na ng pananampalataya sa Diyos. Kasi sa nangyayari, amen, nangyayari sa mundo, na kahirapan, sobra na po, talamak na po yung kahirapan sa mundo natin. Amen. Ilalagay pa ba natin yung ating puso't isip sa mundo? Amen. Dapat nga po yung nanghahari sa atin, yung Espiritu po ng Diyos. Amen. Wag po tayo makiayon sa takbo ng mundo dahil alam natin pasama ng pasama ang mundo. Kung ang mundo ay maraming problema, ay bakit pa tayo makikiayon sa mundo? Kung ang mundo ang nagbibigay ng problema, bakit makikiayon pa tayo sa mundo? Bakit hindi tayo makiayon sa Diyos na nagsusolve ng problema? Amen. Amen? Yun po yung pagkakamali ng tao. Hinahanap po nila ang kaligayahan nila sa mundo. Amen? Hinahanap po nila ang kasagutan ng kanilang problema sa mundo. Hindi nila alam na ang mundo nga po ang nagpapahirap sa atin. Papansin po ninyo? Diba? Mundo po yung nagpapahirap sa atin. Kaya nga po pinapaili po ng Diyos ang oras para po sa mga nananampalataya sa Kanya. Kaya nga po nagtatanong siya, sa pagbabalik ba niya ay meron pa siyang masumpungang nananampalataya? Meron pa ba siyang masusumpungang nananalangin? Amen? Sa ating mga buhay, maaabutan pa kaya tayo ng Diyos na tayo po'y nananalangin? Sa pagbabalik po niya, nakabutan pa kaya tayong lumulong sa Kanya, umiiyak, amen, tumatawag sa Kanyang pangalan. Amen? Maabutan pa kaya? Eh po, nagpapalala po ang Diyos. In-example po niya yung byuda, na pabalik-balik sa isang umong, tayo din po ay paulit-ulit din pong manalangin sa Diyos. Hanggat hindi po tinutugon ng Diyos ang ating panalangin, ay huwag po tayong magsawang manalangin. Amen? Kahit paulit-ulit po yung sinasabi mo, Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord, bigyan mo ako ng ganito, hanggat hindi po yan tinutugon, huwag kang magsawa. Amen? Dahil continue praying. Amen? Hindi po sinasabi ng Diyos na, anak, hindi pa tinutugon ang dinadalangin mo, huwag ka nang manalangin. Amen? Kaya nga po sa bungad pa lang na, sinabi niya, manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Alam niyo po, yung mga taong nawawalan ng pag-asa, hindi po yun nananalangin. Amen? Yung mga taong nagpapakamatay, walang pag-asa, hindi po yan nananalangin. Kasi kung nananalangin po yan, nag-i-expect po yan sa Panginoon na lahat ng problema niya ay sasagutin ng Diyos. Amen. Amen? Kaya nga po tayo bilang isang Kristiyano ngayon, na nakakaalam ang salita po ng Diyos, maraming tao sa labas na walang pag-asa. Amen? Nabubuhay na lang sa kanilang sariling lakas. Na pag dumating yung isang problema ay nawalan na ng pag-asa. Tayo po mga Kristiyano ngayon, ay gagamitin po ng Diyos para po ipaalam sa kanila ang paraan para magkaroon ng pag-asa. Amen? Pag-asa ba? Yung pag-asa na meron na yung meron tinatawag na asa. Asa ka doon, utang dito. Amen? Meron ka nun na asa doon. Ayun. Hindi po yun yung pag-asa na sinasabi ko. Yung pag-asa po natin is yung manalangin tayo sa Panginoon para aasahan natin na hinihingi natin ay matutupad. Minsan po kasi sa buhay pa natin, na dumating yung point, halimbawa na nag-take ka ng board exam, let's say, teacher's board, o ano pang mga board exam, nag-pray ka sa Panginoon, Lord, pray, Lord, tulungan mo ako, samahan mo ako. Amen. Pero pagdating ng result ay bagsak ka. Ngayon, pag nag-question ka, Lord, nag-pray ako, pag hindi mo ako pinasa sa exam. Amen. May dahilan po kung bakit. Malay mo, sa pag-take mo sa sunod at nakabasa ka, merong great opportunity na nilaan ng Diyos.
Minsan, hindi po nangyayari agad yan. Hindi ka nakapasa, hindi ka malungkot. Hindi ka nakapagtapos na pag-aaral, huwag kang malungkot. Amen. Amen. Hindi mo na nakamtan yung nais mo na course. Amen. Huwag kang malungkot. Amen. Basta gawin mo lang, patuloy na manalangin sa Panginoon. Then, ang Diyos ay tutugon. Hindi man ngayon, darating yung panahon. Amen. Mararanasan mo kung ano yung po yung kapangyarihan po ng Diyos. Kaya ako, nung ako po yung nag-board exam, nag-pray ako sa Panginoon, Lord, yung course ko na to, yung pag-exam ko na to, didikit ko to para sa iyo at sa pamilya ko. Hindi ko tinaas yung para sa sarili ko, para sa ikakatanyag ko, para sa may magandang trabaho ko. Lord, hindi pa ako Christian na, ha? Pero pinapatugtog ko na nagre-review ako, puro Christian song. Alam niyo, iba po eh. Iba sa pakiramdam na napapatugtog ka ng Christian song habang nagre-review ka kasi nakakagaan ng loob. Amen. Nakakagaan ng pakiramdam, ng buhay, instead na ma-stress ka, napapagaan niya. Sabi ko, Lord, sinidingin ko to para sa iyo. Amen. Ngayon, pagdating ng exam, nakapasa po ako. At kung sinabi ko na dinidingin ko sa iyo, nandito ako ngayon. Amen. Nandito ako ngayon, ginamit po ako ng Diyos. Amen. Ginamit po ako ng Diyos. Amen. Hindi lang sa natapos ko. Amen. Ginamit po ako ng Diyos para po i-share ang kanyang mga salita. Amen. Kaya ganun po tayo sa ating buhay. Huwag po natin itataas yung ating sarili. Kapag tayo manalangin, huwag po tayo matulad doon sa maniningin ng buwis at isang pariseyo. Na nanalangin po yung isang pariseyo na sabi niya, Panginoon, hindi ako tulad sa iba dyan na nagnanakaw, nangangalunya. Amen. Ako'y mabait, ako'y ganito ganyan. Tinataas niya ang kanyang sarili. Ayan, yung kapitbahay ko na yan, lagi nangungutang yan. Panginoon, huwag mong i-bless yan. Ay, yung kapitbahay ko na yan, lagi humingi ng ulam yan, huwag mong i-bless yan. Eh, paano yung kapitbahay mo? Nagpipray ko yun, Lord, makabag kayo sa akin, bigyan mo ako, supportahan niyo kami sa pangangailangan namin. Sa tingin niyo, sino po ba mas pinagpahana doon? Yung nananalangin may pagpakumpama. Amen. Ang hirap po, itaas ng ating sarili sa Diyos. Amen. Dapat po, andun po yung pagiging mapagpakumbaba sa buhay mo. Amen. Amen. Kailangan po nating maniwala po sa Kanya. Amen. We must trust Him even when the answers are delayed. Kahit delayed yung tugon sa prayer mo, ay kailangan mong maniwala sa Kanya. Tulad po ng farmer. Di ba? Di ba matagal bago ang anihan? Di ba, ang daming ginagawa nila, nag-aararo pa sila, magtatanim pa sila, magbubunod pa sila ng mga damo, it takes months. Matagal na panahon, pero sila po ay nagtatagal, naghihintay na sila po ay makakaano. Ganon din po tayo mga Christian. Matagal just my life. Matagal man na panahon ang ating pinapanalangin. Amen. Hindi ba natin agad-agad ito nakukuha? Amen. Darating po yung panahon na ito po ay ibibigay po ng Diyos. Amen. Tulad po dati, di ba? Ako, sa sobrang madali ko, napunta sa mali. Amen. Noon, yun na, sa kasalanan ako. Sa sobrang pagmamadali ko noon, na makamit ko yung mga bagay na ninanais ko sa buhay. Amen. Ginagawa ko na naman sana na ako. Amen. Ginawa ko dati na magkaroon ng sasakyan, ginawa ko ng sugat. Amen. Kasi gusto ko magkawagalan ng maraming pera eh. Ng sugat. Amen. Dumating pa sa point na meron pa akong kinasama na asal na. Pero salamat sa Diyos eh. Salamat sa Diyos sa buhay ni Mami. Amen. Amen. Kung di tayo sa Kanya, hindi ko nasawa yung asawa ko ngayon. Amen. Yung sinasabi na, ang sarap mahalin ang bunga ng dalangin. Amen. Kaya na po tayo, wag po tayo magmadali sa buhay kasi kapag aasawa po ay hindi po minamadali.
Napakahirap mag-asawa kung alam niyo lang. Meron pong adjustment na mangyayari. Kung ready ka sa adjustment na mangyayari sa buhay mo, pwede ka na mag-asawa. Amen? Pero kailangan mo rin ipag-pray sa Lord yung mapapangasawa mo. Kasi the best na ibibigay ng Lord na asawain, andyan po yung sa gitna ng problema, magkakaintindihan kayo. Sa gitna ng problema, hindi kayo mag-aaway, hindi masisira yung pamilya nyo. Andyan yung asawa mo na iintindihin ka. Amen. Andyan yung asawa na hindi kanya sisigawan, hindi kanya mumurahin. Amen. Andyan yung asawa na makikinig lang sa'yo at dadamayan ka sa problema na kinakaharap mo. Amen. Yun ang asawa piliin po ninyo. Amen. Kasi yan po yung asawa ko. Amen. Hindi ko siya pinagmamalaki ko sa butihan po. Amen. Amen. So, natuto po ba tayo? Amen. Na ano pong kalagahan ng prayer? Amen. Ang sabi ko sa awit 103, verse 13, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Amen. Nahabag po ang Diyos sa atin. Yun nga lang, yung taong hindi natatakot sa kanya ay hindi po siya nahahabag. Kasi sabi po, di ba, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Nangyari po rin yan sa amin one time. Gusto ko ba ito yung kwento? Na dumating sa point na sino ba yung asawa ko? Dumating po sa point na yung asawa ko po totoo po yung yung spiritong masamang spirito. Dumating po sa point na dahil sa kasalanang ginawa, yung asawa ko po yung pinasukan ng masamang spirito. As in, gusto siyang patayin. Nakita ko po na sinasakal po siya. Ang lakas po niya. Kami lang po dalawa, si Cassie, yung anak ko. Grabe po yung pinagdaanan niya na wala na siya sa sarili. Iba na po yung nasa katawan po. And praying siya. So, ako, nung nag-pray ako sa Panginoon, kinasabi ko sinatabi ko ba tinatawanan ako? Sabi sa hindi mo siya makukuha. Akin siya, papatayin ko siya. Akin siya, papatayin ko siya. Pero dahil malakas po yung faith natin sa Panginoon, patuloy po ang nanalangin sa Panginoon. Hanggang dumating yung point na gusto na pong patayin yung anak mo. Sabi niya, huwag niyo nilayo si Ramram, papatayin siya. Papatayin siya. Iyak ako po. Sobrang iyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Mahabag po kayo sa pamilya ko. Lord, panayahin niyo po siya. Panginoon, mahabag kayo sa akin. Sobrang iyak ko na, as in, humagulhula ako ng malakas. As in, iyak na iyak ako. Doon po, narinig ng asawa ko yung pag-iyak ko. Nung narinig po niya yung pag-iyak ko, doon po siya nag-isip. Salamat sa Panginoon dahil pinagin po siya ng Diyos. Ilang ko lang yung experience na buhay ko. Nang panalangin sa Diyos na nagsusumamo na galing sa puso, ang Diyos po ay mabilis tumulong. Amen. Kahit anumang gawin ng kaaway, kahit anumang gawin ng kaaway sa pamilya mo, sisirain ka niya, wawasakin niya yung pamilya mo. Amen. Pero kapag nanalangin ka sa Diyos ng buong puso, hindi ka mamayaan ng Diyos. Amen. Naranasan ko po yun ilang beses na po. Sa pamilya mo, sa amin, sa Romblon, ilang beses na po. Dahil sa pamamagitan po ng panalangin, yung kapatid ko, sumusuka na, namamantad na yung lahat ng buong katawan niya, hindi po siya makakain. Amen. Inilapit po natin siya sa Panginoon, pinag-pray po natin sa Panginoon, pinagsisi po natin ng kasalanan sa Panginoon. At nung pinag-pray po natin,
ultimatum po, pinagaling po siya ng Diyos. Ganun po, gumanaw ang Panginoon. Tinanong ko po siya kung anong naramdaman po niya. Ang sabi niya, meron pong init na pumasok sa katawan niya. Ang sabi ko, Holy Spirit po yan. Ganyan gumanaw ang Diyos. Kasi kapag malinis po ang buhay po natin, mabilis po makapag-manifest ang Diyos. Amen. Mabilis po ang healing power na dumaloy sa buhay ng isang tao. Kaya kapag nanalangin po tayo, kailangan po confession ang pinakauna. Pagsisisi ang una. Amen. Para makagalaw po ang Diyos sa ating mga buhay. Ganun po yung gawin po natin. Kapag naka-encounter po tayo, hindi naman po ako apostolin, hindi naman po ako pastorin. Ordinaryong tao lang po ako, naglilingkod sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, kinabubuhay yung sinasabi ng Panginoon, at tinatry ko ang sinasabi ng Panginoon, napatunayan ko sa buhay ko ng sinasabi ng Panginoon ay totoo. Amen. Amen. Kung gusto rin po ninyong maranasan yung salita po ng Diyos, ikabuhay po natin. Huwag lang po natin na Bible verse, word verse po tayo, sa ulado po natin, pero pagdating ng mga point na pangyayari sa buhay natin, yung Bible verse na yun ay nawala na. Amen. Dapat po talagang sa buhay natin ang salita ng Diyos dahil totoo ang salita ay buhay. Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. At ayun po, yung nais parating ng Panginoon bilang mananampalataya, huwag po tayo mawala ng pag-asa sa buhay po natin na ating kinakaharap ngayon. Marami kang mang bayarin. Amen. Marami kang problema sa bahay, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo. Amen. Isa lang po ang gusto at nais ng Panginoon. Pray always at huwag mawalan ng pag-asa. Amen. Tayo na po ay sumayo sa Panginoon.